Ayan, so for today's video, ayan, may share na naman po ako sa inyo. So, ito po yung aking munting playground, no? Ayan. So, mag-share lang po ako sa inyo ng konti about sa solar, no? Ayan, so sa solar po talaga is, dahil new technology po siya, so kailangan po natin siyang aralin. So, dahil sa pagmamahal ko sa aking mga anak, kaya po ako nagsusumikap, kaya po tayo gumagawa ng kapamaraanan kasi pagka skilled worker, minsan po talaga, real talk, napakababa po ng tingin. At kapag isang utility worker po is napakababa po ng tingin. So, based on my experience. So, bakit po? Kasi guys, meron 15 years na po ako dun sa school na yon. Mahal ko yung school na yon. Kaso napilitan na lang rin po talaga akong umalis dahil sa nangyari. So, dahil that time na baguhan pa lang tayo sa solar, may isineta po tayo dun sa school. Dahil ang problema nga ng school is walang kuryente. So, dahil alam ko naman na ang school, yung building is napakalaki ng requirement about sa electricity. Pero dahil dun sa budget, na yun lang yung kaya ng budget, ang solution lang naman kasi is magkaroon ng source ng electricity dun sa building. So, nagkaroon ng source ng electricity. Kaso, ang nagiging problema kapag umuulan, talagang humihina po yung efficiency rate ng harvest ng solar. Kaya, minsan talaga nag-o-off po yung inverter. So, kapag nag-off po yung inverter, wala na pong electricity. And then, yung in-charge po doon, nasabihan po tayo na walang alam, no? Tapos, kumalat po sa community, and that time is nag-install na rin po tayo sa community. So, alam ko naman na po yung mga basic parameters, no? Para ma-set up yung solar. Ayan, kapag nag-install po tayo sa mga customer po natin, nagbibigay po tayo ng mga tips and idea kung paano po mapapakinabangan yung solar ng talagang 24/7 tulad po dito sa amin. Ayan, no. So, yung aking solar guys is nagagamit ko po 24/7. Kaya lalo pa po tayong nagsunog ng kilay, no. Ayan, gumagawa na nga po tayo. May ginawa po tayo dito na mini na power bank na very useful kapag in terms of brownout. Ayan, in terms na bumaba yung harvest na tuloy-tuloy na umulan. Kapag may laman po siya, is magagamit mo siya, no? So, life pack po siya. So, yung charging niya is nagmumula rin sa ating 220 volts, galing po sa ating inverter, at nakakapag-charge po siya. So, itong power bank na to guys is very useful. Kasi pwede mo mga i-charge yung iyong power bank. Ayan. Ayan. Tapos, pwede kang magkaroon ng ilaw, no? Kapag instead nagagamit ka ng kandila, ito na lang, no? Ayan, tatagal rin siya kasi mababa lang naman yung ampacity ng ilaw na kinabit po natin. At the same time, pwede rin natin siyang gamitin as 12 volts light po natin, no? Ayan. Ayan. So, may ginawa po ako dito na dahil sa isa sa problema ng solar is yung pwedeng possible na dahil direct current po is possible na magkaroon ng sunog. Kaya ito po, no? Ayan, so based on my experience rin, sa mga na-experience ko about sa solar, talagang delikado ang solar. Kaya naisip ko pong gumawa ng fuse box. So ito na po yung aking fuse box na ino-offer sa mga gustong magpa-wiring sa akin ng 12 volts. Tapos may kasama na po siyang LBD, battery protection, para wag po nating masira yung ating battery. Ayan, so para gumana po siya, i-connect po natin siya dito sa ating DIY na power bank, no? Ayan. So, pwedeng 5 volts and pwedeng 12 volts. Ayan. So, naka-plug in na po yung adapter na kinabit po natin. Tapos, may switch po siya dito. And gagana na po yung ating LBD. Tapos, pwede na po natin gamitin yung ating ilaw na 220 volts. Ayan. So, ayan. Kaya, yan yung reason why kung bakit po ako nagsusunog ng kilay sa solar upang hindi patunayan na marunong po ako. Kaya po ako nagsusunog ng kilay sa solar kasi gusto ko madagdagan yung income ko para makaipon po ako para just in case na dumating yung time na magkakoleyo na po yung aking anak is madagdagan po, magkaroon po ako ng ipon para sa kanilang pag-aaral. So yan lang naman po siguro yung gusto ng mga bawat magulang. Yun makapagtapos
ng pag-aaral yung kanilang anak. Kaya gumagawa po ako ng reels kasi baka sakali nga naman guys, no, wala na namang masama, nasa maayos naman na pamamaraan yung ating ginagawa na life hack para at least magkaroon tayo ng another income, no. Aside na nag-electrical po tayo, nagso-solar po tayo, nag-install tayo ng solar, nag-wiring po tayo ng direct na solar sa wiring sa bahay. Ginagawa po natin lahat yan at pumapasok tayo as school utility is para sa aking mga anak. So that is for today's video.